Sa larong Survivor, ang matibay na pakikipag-alyansa ang susi para tumagal sa laro. At sa season na ito, naging matagumpay ang ilan sa castaways dahil sa kanilang alyansa. Pero paano nga ba nagsimula ang mga kuntsabahan at kampihan sa isla? Simulan natin sa di umano'y pinakamatibay na alyansa ng Season 3. Unang linggo pa lamang sa isla, kapansin-pansin na ang pagiging malapit ni Aubrey sa mga taong posible raw niyang maging kaalyansa. Masasabing maaga pa lang sinisimulan na niya ang laban. Dapat palagahan nila ako dahil hindi ako yung pwedeng mag dito or dito. I'm still trying my charm sa mga boys. Let's see if really kung nag-work talaga yung charm. You know, she could try play the flirt card and parang she might say, okay, let's have an alliance because, you know, we were together before, we know each other. And then maybe in the end of the game, parang she'll pull the carpet out from underneath me and, you know, vote me out. On your end? On my end, I don't know, I don't trust her. Matibay din ang alyansang John at Michelle. Pero wala nang dumagdag pa sa bilang nito dahil mabilis na buo ang ibang alyansa. I can trust Eric. I trust him. It's all a personal trust. And Aubrey, I pick because she being good person, good heart. Si Aki lang yung hope ko. And naisip ko na siguro si Ira possible na maging alliance kasi si Ira will stay with me kasi feeling ko alam na pwede na ako i-beat. Yun nga naisip na. Tumatak sa atin kung paano kumilos at nagsama-sama ang castaways laban sa alyansang John at Michelle. Lucy, dahil sa naman ako kasi hindi ko na iniisip dahil mabigat ang labanan. Ako patas. Nasasaktan ako dahil maraming naiipit. Sa tribong Sarmayi, pailalim na dumiskarte si Aubrey para simulang palawakin ang kanyang alyansa maging sa tribong Nagar. Ipinahiwatig niya handa siyang makipag-alyansa sa kanila sa mga susunod na linggo. Actually, I tried. Nagpabagal ako ng konti. Pero ang hirap talaga ng puzzle actually. Nung pagkita ko sabi ko, oh, medyo mahirap to. I tried na konting magpatalo and para sa Nagar, para sila naman. Yung time na yun, parang tinitingnan ko sila. Tumutulong ako pero I'm not trying my best. Sabi ko, okay, slowly lang. And then na-feel naman nila yun. Para at least, if ever man, lahat sila, pag nag-merge na, at least alam ko na, alam nila, mapagkakatiwalaan nila ako. Diba? At least meron na akong additional alliance. Naging matatag ang alyansang Aubrey at Ervic. Pero naging maingat sila sa pagpili ng mga mapagkakatiwalaan. Hindi ko alam kung ano talaga yung plan mo. Hindi, ito na nga eh. Ilang minutes ko ba sasabihin sa'yo? Na ito na. Na I'm telling you kung ano yung... I think na bigla ka na nilalapit sa amin na tapos gusto mo maniwala kami agad. Of all these days na nag-pass, na kinausap kita, sabi mo wala. Hindi ka mag-change ng alliance mo. Alliances, dapat sa simula pa lang, sinabihan mo na ako. Eto na to, tonight na to. Sino ba? Ito na dyan ka na. Okay. Ano dyan kami? Dyan tayo. Kasama ako, huwag kami, walang kayo, tayo. Okay. Kaya natin tonight maglaman namin ko talaga yung person. Walang kayo, tayo. Sila. Magaling. Maganda ang strategy. Magandang game plan ni Aubrey. Gusto mo ako. Lalaglag din kita in the future. Sa tatag ng alyansang Aubrey at Ervic, may mga dumikit pa sa alyansang ito para tumagal lamang sa isla. Silang dalawa ang itinuring nagpapaikot ng laro. Mabilis nilang nakuha ang tiwala ng karamihan sa castaways. Then later we can talk about it. Yeah. I think I can trust them, so... Like I said, Aki's way too honest. Mama Elle would not betray me. And, well, Ervic and Aubrey,
are with Aki and Manael, so I can only trust them. Ang galing sa tribong Magan na sina Solen at Elma, pati ang mga dating taga-Nagar na sina Aaron at Moy, lahat sila nahikayat sumapi sa alyansang Aubrey at Ervic. Sabi ko sa alliance ko, wag masyadong obvious kasi nga, ang mangyayari, hindi nila alam na si Solen is yung isang last alliance namin. And then si Mama El. Ito si Moy, ang tagal makagi. Binabato ko na ng buhangin. Kasi sabi ko tulog, nagpapatulong ako para gumagano na ako kay Jan. Hindi nakikita natin. Oh my God, the friend na yun. Galing. Dalawa yung unit niya, di sa ng dalawa. Pero kailangan pa rin natin i-boto para i-flash out yun. Oo. Kasi pag sinabi natin dito na i-boto, hindi na gagamitin. Oo. Hindi, gagamitin niya yung malamang. Siyempre, save yung sarili niya eh. Oo. Hindi yung suot niya, kunwari kung siya talaga. Ngayon gagamitin niya, sure. Tapos di ba sabi niya kanina, nagano tayo. Oo, tayo mapagsalita, sabi niya, si Michelle. Sabi niya, actually parang, sabi niya kasi parang 5% na nga lang na yung chance niya. Tapos sabi niya, after Michelle, I know, parang it's me. Madami kami na I gained more alliance dahil dun sa pakikisama ko and then yung mga ginawa namin ni Mama Ems na alam ko din na makukuha na si Solen. Nung time na yun, alam ko din naman si Aaron, obvious mo naman na si Aaron and si Moy is talagang tight sila dahil galing silang Nagar and hindi sila masyadong kay John. It's like because they're trying to throw it out there. As I said, everyone from the 5. I told Eric I'll be with you guys, that's 5. Tapos when we get to the top 7, okay. I know your alliance is, no, but your alliance is stronger, so for me, I just want that. Tapos I know si Moy at Eric, Moy and Aaron want John and Michelle. So even if we're 5 against 5, it's Gulo and I know. and they're 5. So they just want me to do Eric. I said, hindi ba, it's okay if you guys. But then I told Eric, I told the guys, you have to that's why we were staying with Irving kasi they kind of still like Michelle still kind of trust. So I'll just tell her like they're voting you out to Michelle so that John gives her the bracelet but we all vote John or something like that. Kasi he can't live in. I'm not leaving right now. Look at your attitude. That's why everyone hates you because of your attitude. Hanggang sa tuluyang nabuwag ang alyansang John at Michelle. Pero hanggang saan nga ba aabot ang alyansang hindi matinag-tinag?